Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio mula December 8 to 14, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na ng energy. Masculine at feminine energy, pwede rin naman na huwag nyo na pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading ko, positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign kasi baka man sa mga yun ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. So, magsimula na tayo. Minsan iisip ko kung yung speech ko, dialogue, record ko na lang. Kaya lang, tagal mag-edit. Kaya binibilisan ko na lang. Ang salita ko. Para hindi mainip yung mga subscriber ko. Kasi narinig na nila ilang beses. Pero para yun sa mga new viewers, new subscribers. Anyways, ano to? 9 of Wands, 2 of Pentacles, 8 of Wands, Judgment. Pero ang weird lang nito. Kasi Santa. Yun yung fake Santa. Mukhang Satan. Sa Satan talaga, di ba? Ito Santa, ito Satan. Diyos ko po. Kawawa naman yung mga nandun. So, iniisip ko ano bang explanation ito. Saan humugot yung creator ng ganitong interpretation. Santa doon. May mga bata doon, no? Kinukuha ng Satan. Pero hindi to devil. Judgment to eh. Anyways, paano kaya to? 9 of Wands, 2 of Pentacles, 8 of Wands, Judgment. Ang dating kasi sa akin, ito, totong lahat ng to. Magiging busy ang iba sa inyo. Ito, multitasking din to. Multitasking. Ito naman, resilience. Yung palabasa doon. Resilience. Nire-require kayo ng universe na maging resilient. So, ito na talaga yung nangyayari. Busy na yung iba sa inyo. Sabagay, December ngayon. Pag end of the year, maraming ganap. Maraming reports na kailangang i-submit, di ba? Lalo na kung nandun ka sa admin o HR department. Na kailangan ng matinding discernment sa mga ginagawa. Kasi nag-multitasking na nga dito, oh. So, dito na to magiging, discernment. Kailangan mo ng right judgment. Dahil sa dami, malilito ka. Malilito yung tao dito. So, pwedeng kayo mismo to. Ito yung someone na kakilala nyo na magiging busy o busy na talaga. Ngayon, wala nang maisip. Pwede rin ganito. Maa-awardan yung iba sa inyo. Award in a way na babalik yung reputation nyo kung nasira man. Sa week na to,
Kasi magmumukha na tong redemption. Kasi marami siyang meaning, di ba? So, yung meaning, depende mo sa sitwasyon. O masasalba kayo mula sa dami ng kailangang kasikasuhin, bayaran, masasalba kayo. Ibig sabihin, mababayaran nyo ang dapat bayaran, mga utang. Anyways, handa na tayo dito. Ang masasabi nito. Family. Inheritance. Oh. Family inheritance. Asahan natin to. Na makukuha na ng iba sa inyo, lalo na kung pinoprocess na. Family inheritance. O baka ipoprocess pa lang. So, case-to-case basis. Okay? Ipoprocess. O may result na yung processing. Ng inheritance. Basta parang iikot yung week na to para sa iba sa inyo sa topic ng inheritance. Kasi hindi naman lahat ay may inheritance. So, ganun. May iba sa inyo kung ganyan. May inheritance. Eh di, mapag-uusapan yan ng family members. So, punta na nga tayo sa ibang. Kasi baka di makarelate yung iba. Kasi baka walang inheritance. Leo. So, tao ba to? O energy? Lahat sila ay energy dahil mahirap kung gagawin ko pang tao lahat yan. Gawin ko na lang energy. Laging lumalabas ang Aries. Kasi itong mga Aries ay go-getter. Maganda rin naman siya. Na yun nga, nag-initiate ng action. Nagiging energetic, di ba? Fiery. Yung energy dito, oh. So, sa madaling salita, action-oriented. Magiging action-oriented kayo sa topic ng desire. Go-getter. Passionate. Ano pa ba pag fire? Nasabi ko na ba yung action-oriented? Creative. Pwede rin. Willpower. Medyo unpredictable din kasi tama ba? Spontaneity. Spontaneous kasi rin to eh. May kinalaman sa spontaneous o pagiging unpredictable, adventurous, assertive, confident, aggressive. Wala na maisip eh. Ano ba? Leo, Aries. Parang gusto nyo express sarili nyo. Ayun o. Ito self. Sa bagay, self din naman to. Pero identity to. Ito selfhood. So parang siguro balance sa pagitan ng hindi, more like logic to. Kasi 'di ba Aries, Leo, Sagittarius. So logic, balance logic, intuition. Sa tingin ko, intuition yung itong Sagittarius. So more like line yung iba sa inyo sa pagiging logic. Medyo strict, organized, disciplined, ganun eh.
Yung iba sa inyo, parang mahahawa nito. Kasi ito, neutral kasi ito eh. Mahahawa nito, ito. So, magiging ito na rin. Na parang nag-boom. Na may touch ng Leo. Pero may pagka-selfish din to. Yun siguro downside. Egotistical. So, ganito yung energy nyo. O, ito yung ma-encounter nyo. Na tao. Sa week na to. Ito, sobrang energetic nito. Hyper. Playful. Artistic. So, again, medyo immature. Yun siguro yung downside. Selfish. Egotistical. Immature. Siya lang gusto niya nasusunod. Yun siguro yung downside. Pero the rest, maganda naman, di ba? Eto, extrovert na to eh. Magiging extrovert. Yung iba sa inyo, love for fun. Medyo may pagka-daredevil. Wala nang isip. Anyways, ilan na ba ito? Dalawa. So, kuha pa tayo ng huli. Ito na yung huling spread dito sa deck na to. Ay. Sumama. Naging tatlo. So, paano ba itong ganito? Oh. Laging lumalabas tong litigation. Sa lahat ng reading. Halos lahat. At kaya. So, sabihin natin legal matters to. Kasi hindi naman kayo to eh. Gemini to eh. Scorpio naman tayo. So, may sasamahan siguro kayong Gemini na mag-aayos ng legal matters o legal case. Na para bang habang sinasamahan nyo yung taong to, Gemini, mag-gain kayo ng wisdom tungkol sa law o sa legal matters. Ngayon, ibang case, gagawin natin tong energy. Litigation? Kasi ano to paglilitis? Anything na may kinalaman sa law. Na may kinalaman. O important documents na pwedeng asikasuin. Na may kinalaman dito sa Gemini. So, ano ba tong Gemini? So, dito papasok ang communication. So, field ng communication. O sales department. Communication, sales department. Delivery. Pero short distance. Yung delivery, mga rider. Para may important announcement. Ganun eh. Sa week na to. Kailangan ayusin. O baka kapatid nyo to na mag-aayos. May aayusin na important documents, legal matters, legal case. Pwede rin kasi pwede rin sibling. Anything na work na pang matalino. Kasi may work na ano eh, specific lang para sa matalino. Ano mo yun? Kailangan ng brain powers. Mataas IQ. Mga work na yon pang mataas ang IQ. O work na komplikado na gagamitan mo ng intelligence. So ano yun? Computer. Computer agad ang naisip ko. Mahirap yan. Mahirap yan, computer.
komplikado. O, computer, anything na may kinalaman sa technology na lang. Komplikado. Science, di ba? Anything na may kinalaman sa science, math, ganong work. Kailangan mo ng grabe intelligence, work na mind mo yung gagana. So, pwede rin dito yung teaching, di ba? Mind naman gumagana doon, di ba, teacher? Knowledgeable ang teacher, di ba? Kaya nga siya naging teacher para mag-share ng knowledge. Ano pa ba? Field na pang matalino, di law. Kailangan sa law, health, engineering, di ba? Architect. Kasi may math din yun eh. Hirap ng math. Diyos ko po. Ano pa ba? Ano ba pang matalino? Ano mo isip eh? Kayo na mag-isip. Okay? Basta doon lang siya tatama. Parang important na kasi kasuhin. Na para bang pag na-overcome niya itong problem na to, gagain siya ng wisdom. Ayun lang naisip ko at ang hirap ng combination. Anyways, punta na tayo sa last deck. Pay attention sa clarity. Aray ko. Sumabit yung boka. Ano to? Pay attention sa clarity. Notice clarity. Di notice ang signs and clues. Pay attention sa signs and clues o patterns. Kasi parang doon kayo mag-gain ng clarity. Kung malito kayo. O, basta ganon. Ganon dating. Para bang, ano to, ina-encourage observation para sa akin sa week na to. Observe, observe, observe. Sa paligid. O sa repetitive patterns. Ano to, fairness, freedom. Dapat maging mabangis. Mabangis. Fierce. Sa topic ng freedom in a way na wag nyo hayaan na kontrolin kayo ng ibang tao. Kaya ito, may freedom tayo. Free will na gawin ng gusto natin. Ano to? Communing with ghosts. Hindi na yun nakapagtaka kung Scorpio to. Yung mga natural psychic. Ano to? Parang habang nagta-travel yung iba sa inyo. Makakakita kayo ng multo. Ano yun? Habang nagta-travel kayo, ay gagana yung psychic senses nyo sa pupuntahan yung lugar. Ayoko manakot, pero kung hindi kayo, tawag dito, bukas sa topic na ganito, third eye, spirituality, dun siya nakakatakot, di ba? Pero kung open kayo sa topic ng ganito, psychic ability, na ma-open yung third eye nyo, o ma-open ang any kind ng senses nyo, psychic senses. Yun nga, habang nagta-travel kayo, o sa pupuntahan nyo, may encounter kayong ghosts. 'Communing with ghosts, 'di ba? 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 'Di
Whether kayo mismo to o ito yung kakilala nyo na pwede magbalita sa inyo tungkol sa na-experience nila sa pinuntahan nilang lugar na medyo creepy daw, ganun. O baka naman habang nagta-travel yung iba sa inyo, dun pa lang bubukas yung psychic senses, dun pa lang ma-open sa topic na sinasabi ko. Doon pa lang nila may experience in short. Kung first time, basta doon itong mangyayari habang nagta-travel o doon sa lugar na pupuntahan. Na parang mabigat daw yung energy nung, halimbawa, nung hotel, nung restaurant, yung bahay na pinuntahan nila, parang natakot sila for some reason. Basta ganyan yung kwento. Na parang medyo creepy nga yung pinuntahan daw, gano'n. Whether kayo mag-explain nito sa ibang tao na ganito yung experience niya o may someone na magbabalita sa inyo na ganun yung experience niya. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po now.